Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ang tatalakayin naman po natin at pag-uusapan ay may kinalaman nga po dito sa pandaraya daw na ginagawa ni Chinita Princess at ng The Alibay para masabi lang na sila po ay ang pinaka mataas na viewership. Pero bago po ang lahat ng yan, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po niya subscribe button at notification bell natin na nariyan sa baba upang kayo po'y maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And darito naman ang mga komento na napili natin basahin ngayong gabi, mga ka-Kim Pao, bilang pasasalamat sa mga taga-subaybay natin na nakatutok parati sa ating daily updates, para mabigyan na rin po ng tinig ang kanila pong mga saloobin at opinion. So, ang first commenter nga natin ngayong gabi ay si Ma'am Norma Dayag. Sabi niya, "Good evening, Gandara. If this is legit na Kimi ay sumunod kay Pao, then no problem cause they confirmed already through Paolo that he is ready to wed Kimi or ikasal kay Kim Chiu. Only Kim is hesitant to get married cause she wanted to enjoy pa her being single cause very demanding pa sila. Yet, they are still enjoying their popularity cause it happens only once in their life. God bless them." So, alam nyo kasi dyan, sa usaping yan, hindi naman talaga basta-basta na lamang po yan. Pinag-iisipan din talaga ng maigi. At mas maganda na po yung mutual ang decision kaysa naman sa yung isa na pilitan lang. Kaya dapat talaga pinag-iisipan niya na mabuti. Merong ikinasal na pero naghihiwalay pa rin, hindi pala ready sa commitment. So, dapat pinag-iisipan talaga ng maigi. Si Kim lang kasi yung tipong ayaw niyang ng what if, mga mag-regret na bitawan ang showbiz career niya nang mainit pa siya, 'di ba? So, wala pong masama doon kung sulitin niya habang siya po ay mainit pa sa showbiz industry. Anyway, dumako naman po tayo dito sa comment ni Lat and Home Hunter and Ma'am Dina La Fortesa. Shoutout po sa inyo both. Sabi nila rito, "Miss Gandara, Kim Pao lang ang suporta namin. Ayaw namin kapag iba yung partner ni Paolo. Kim Pao forever." Ay, ganda. Ano bang iti-training ni Kim at sa abroad pa? Di po natin alam. Actually, nangangapa pa rin ako, Ma'am Dina La Fortesa. Anong special para paghandaan at mag-train pa si Chinita Princess? Sayaw? Pagbaril ba yan? Pwede naman dito yan sa Pinas. Ano ba? Magbabali ba si Kim? Magsiswimming ba si Kim? Hindi ko po alam. Actually, Ma'am Dina La Fortesa. So, kumbaga ay abangan na lang nga natin sa susunod na project nila Kim and Paolo kung ano po yung pasabog po na yan. Mukhang maganda at kinakailangan sa abroad pa. 'Di ba? Pinaghahandaan talaga ni Chinita Princess yung bago niyang role. Anyway, dumako naman tayo sa comment ni Ma'am Hermeline De Vito. Shoutout po sa inyo, maganda rin gabi. Alibay lang ang training sa ibang bansa. Palagay ko pumunta siya sa France para makasama si Paolo or she's killing two birds in one stone, ika nga. Nandun ako sa sinabi niya na pinagsasabay ni Kim. Nag-retraining na, nandun pa sa jowa niya. Charot! Anyway,
hindi pa rin talaga alam kung nasaan si Kimi, pero marami nga nagsasabi na nasa France siya since napakatahimik po ni Chinita Princess. Tahimik lang naman po yan at hindi nag-iiwan ng bakas kapag kasama po niya si Paolo Avellino. And tungkol sa training, hindi po siya sa The Alibay, madam. Tapos na yun eh. Tapos na pong i-taping yun eh. At saka sa Cebu lang po sila noon. Ayan. Yun po ay para sa project nilang dalawa ni Paolo Avellino. Another project, bagong proyekto. Hindi naman po need mag-training ni Kimi for The Alibay. Kasi nga mga madam, tapos na yon i-taping last year pa. Samantala, pag-usapan naman nga natin itong say ni Sir EJ sa The Alibay, kung saan pansin niya nga din na mas maganda pong panoorin ang The Alibay sa Free TV. Kasi ang daming pinagkait sa atin ng Prime, daming cut talaga. Sabi nga niya, iba talaga ang Prime cut sa Free TV version, kaya dapat tumutok gabi-gabi. Opo, iba talaga yung sa Prime, cut po talaga. Sabi nga sa ex, may utang pa sila sa atin. Sana daw sa susunod, wag nang idaan sa Prime. Ano po, ang ikli na nga, pinaikli pa po lalo. Anyway, dumako naman nga po tayo dito sa mga akusasyon kay Chinita Princess kung saan dinadaya nga daw po ang views ng The Alibay para lamang daw po isave at hindi mapahiya ang imahe ni Chinita Princess or ni Kim Chiu. Anong ibig nilang sabihin po doon? At sa paanong paraan naman kaya nila naisip na dinadaya po ang views? Hindi ba sila naniniwala na talagang marami po ang mga tumututok dito sa The Alibay? Or sadyang hindi nila matanggap yung katotohanan po na yon? Ang gusto po kasi nilang mangyari ay mag-flop, kaya ganyan siguro sila. So sabi nga dito, prangka din talaga si Direk Jojo. Panay kasi ang bash ng kabila. Sinabi ba naman na dinadaya ang views para hindi mapahiya ang image ni Kimi? Ibang bansa nga, grabe ang bilib sa kanyang husay nito bilang artista. Tapos kapwa Pinoy pa ang hihila pababa. Bigyan nyo nga kami ng ebidensya sa sinasabing pandaraya. Napaka-imposible mangyari yon. No? Palagay ninyo anong dahilan bakit sinasabing nandaraya po si Chinita Princess para lang hindi po masirang image po niya. So sinasabi bang lahat ng nagawa ni Kim na patunayan ano lang tawag dito, pang sisave lang sa kanya ng ABS-CBN. Kasi kung ganun po ang mangyayari, bakit pa sila susugal kay Chinita Princess kung alam nilang luging-lugi sila dito? Para hindi masira yung image, so gagastos sila for Kim. So every time na may project si Kimi, laging fluff, tapos lagi rin kinukuha. Ang gulo kausap itong mga basher na to, ano? Ang gusto po kasing palabasin ng mga yan, Nepo baby, itong si Chinita Princess. Sabi nga, bata daw ni Direk Loren. Kaya daw lagi yung may project kasi favorite ni Direk Loren kasi bata daw. Favorite naman po talaga nila si Direk Loren. Bata is anak-anakan. Anak-anakan niya si Chinita Princess. Madudumi lang talagang utak po ng mga tao at gusto po nila dungisan ang pangalan ni Kimi, kaya po pinagpipilitan nila yan na para lang daw malinis ang pangalan ni Kim, dinadaya yung views. Nasaan ang pandaraya dyan? Maglabas ka kayo ng ebidensya. Samantala, sabi nga dito, deserve na deserve nilang masupalpal kasi sobrang yabang nila, hahaha. Deserve ng idolo natin yan. Samantala, nakalagay naman po dito sa baba, ilang days pala sa prime time ang The Alibay, pero yung kabila, ngawa ng ngawa. Ayan ang reality na walang makakahigit sa Kim Pao. Top 1 pa rin.
Samantala, sabi naman po nung nag-comment, walang daya kasi magaling silang lahat, lalo na si Kim. Sa true, panoorin din kasi nila para malaman nila na wala pong daya. Talagang, worth to watch itong The Alibi. Sobrang galing po nilang lahat, ang mga veteranong actress, actor, yung mga kasama po nila dyan. Tapos, si Sofia, bigay na bigay din. And, of course, lalong higit si Kimi, napakahusay. Napakahusay po nilang lahat. Kaya wala pong pandadaya doon. Tanggapin na lang po nila yung katotohanan na wala pong dayaan na naganap. Ayaw kasi nilang tanggapin yung totoo, nagbubulag-bulagan pa rin, ganyan. At syempre, gustong-gusto pa rin nilang hilahin ang pangalan ni Kim pababa, kaya ganyan po sila. Pero inyo, sabihin ba naman na dinadaya yung views para lamang po linisin ang pangalan ni Kim? Bakit? Wala naman pong dumi sa pangalan ni Kimi. Malinis po ang pangalan ni Chinita Princess, kaya wala pong dapat kailangan na linisin. So kayo guys, ano inyong masisay patungkol po dito? Comment nga lang po kayo dyan sa baba. Hanggang dito lang muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po tayo muli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.